May nagtanong sa akin, "Hello, Boss Rai. I'm seeing a lot of your videos lately. Can I ask if this is legit?" Ganito po ang text. "Marami po akong natutunan sa inyo tungkol sa online. I want to confirm if this is legit po. Attention, Mr. or Miss. With mobile number must be found immediately for an unsettled debt and failure to meet obligations. Anyone who knows her must come forward with information. Your cooperation in this matter is expected and appreciated by CITG. Thank you." Napakaganda hong katanungan, no? Bago ho natin sagutin yung inyong katanungan, imbitahan ko sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sagutin po natin yung inyong katanungan. Okay. Sabi po dito sa inyong message, ano raw po, kailangan daw po kayong makita agad kasi nga daw po meron kayong unsettled na debt at saka daw failure na ma-meet yung inyong obligasyon. Okay. Sa ano daw po, sa sino man daw po, no, na may alam, no, pumunta daw sa kanila at mabigay ng information. No? Ito ko natatawa no? Yun daw kung cooperation ninyo is ini-expect daw po na si IDG. Bakit? Diba? Pati si IDG nadamay pa. Tsaka ini-expect daw na si IDG, di ba? Parang ini-expect nila na kailangan magbigay kayo kagad ng information. Pero bago ho natin lubusan na i-explain, no? Alamin ho muna natin, no? Ano ho ba yung responsibilidad ng CIDG? Okay, ito po, no? Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. This group monitors, investigates, prosecutes all crimes involving economic sabotage and other crimes of such magnitude and extent as to indicate their commission by highly placed or professional criminal syndicates and organizations. It also conducts organized crime, control all major cases involving violations of the revised penal code, violators of special laws assigned to them such as anti-hijacking, anti-carnapping, and cybercrime among others, and atrocities committed by Communist Party of the Philippines, CPP, New People's Army, NPA, National Democratic Front, NDF. Okay, so yun po yung trabaho ng CIDG. So, nag-ano po siya, puro yung kalimitan dito is yung mga mabibigat po ng mga krimen. No? So, bakit po kailangan mag-message sa inyo ng mga taga CIDG tungkol sa utang? Hindi naman ho krimen yan. No? Mas nababagay ho ito sa mga OLA kasi kasama ho sa trabaho ho ng mga taga CIDG yung sa cybercrimes. Di po ba? Lintik ang ginagawang mga cybercrime niya mga yan. Biruin nyo, ipopost kayo o ipapahiya kayo sa sa social media or sa internet. Di po ba? Cybercrime mo yun di po ba? Kasi lahat ng kalokohan ginagawa nila, ginagawa nila through web through internet. Di po ba? Yun lang ang pagkukuha mo ng mga detalye nung mga nasa phone book po ninyo. Cybercrime mo yun. Di po ba? So sila ho ang nababagay, sila pa ho ang dapat maano ng CIDG. Hindi ho kayo. Kasi kayo po, hindi pa lang ho nakakahulog. Hindi pa lang ho nakakabayad doon sa utang na hiniram po ninyo. Krimen ho ba yun? Para ho maging krimen, no? Ang isang utang. Kung yan ho isinamahan nyo ng pandilin lang at panluloko, meaning po, yan, estafa. Di kaya ako nagpatalbog kayo ng cheque. No? Nag-issue kayo ng post-dated check na alam nyo naman na talbog. Sa BP22 naman po yun. Yun, may criminal liability din po yun. Pero hindi ho si IDG pa ang yan, ang para umasikaso dyan. Maliwanag naman ho doon sa sa responsibilidad po nila di po ba?
Pagka yung may economic sabotage, o yan po, yung tapos yung mga criminal magnitude is, kumbaga, may mga sindikato, o, di po ba? Tapos yung may mga special laws daw po, kagaya po ng mga anti-hijacking, anti-carnapping, o tsaka po yung cybercrime. O sila ho pasok dito. Hindi ho kayo. No? Hindi ho yung mga nakahiram ho sa OLA. No? Kasi ho yung mga nakahiram ho sa mga sa mga lending financing bangko at even ho sa OLA, pag hindi ho nakabayad diyan, ano po? Ang po pwede ikaso po diyan is civil case, no? Yung small claims po, no? From 1 million pababa ho 'yan. Small claims 'yun. Ngayon, kung tataas naman po sa sa 1 million, ano po 'yan, yung sum of money. Oh, yun po ang po pwede ikaso. Hindi ho yung kagaya niya, tatakutin na naman kayo na kumbaga, pinalalabas ho na nagtatago kayo. O, di po ba? Paano hindi nyo tataguan? Paano hindi nyo sasagutin yung mga mensahe tawag? Puro kalokohan nung ginagawa nyo mga ola na yan. Kung yung mga ola, agent na yan, naniningil ng tama, hindi nangaharas, hindi nang babarag, hindi nananakot, kakausapin niya ng ng mga kliyente nila. Oh, 'di ba? Tama ho ako, 'di po ba? Kung marunong lang naman humaningil talaga yan, yung totoong paniningil po, sasagutin at sasagutin niyo yung tawag niyan. Pati yung mga messages tsaka yung email nila. O di po ba? Yung mga wala naman ang gumagawa ng ng paraan para lumit yung mundo nila. O, di ba? Kung marunong lang mo talaga silang maningil, wala akong ganyan na na mangyayari. Sasagutin at sasagutin yan. O, tingnan yung ginagawa. Naglabas nga ho ng kautusan ang SEC dun sa sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Inilista na ho yung bawal. Ba ang mga magagaling, yung bawal ang ginagawa. O di po ba? O, sino hong matutuwa doon? O, maski sino ho sasakit ang ulo Biruin nyo, pinaghirapan ho, pinagpuyatan yan ng mga taga-SEC. Diba? Inilista yung mga bawal. Yung mga bawal na nga ho inilista, no? Para alam ho, kagad kung ano yung mga hindi dapat gawin. Aba, yung pa rin ang ginawa. Oh, di ba mga bugo? Oh, sino matutuwa doon? Oh. Tapos ipapalabasin nyo, nag-message pa yung mga taga-CITG. Sa dami ho, ng inakaharap nilang mga gawain, wala na ho silang oras para ho mag-message pa sa petty na yan. Pero yung napaka-petty po niyan, hindi pa lang ho nakakapaghulog. Oh, hindi nga siya crime actually. Oh, hindi pa lang ho nakakapaghulog. Oh, paano naging krimen yun? Diba? Dapat kayo talaga ang anuhin ng mga taga CIDG dahil sa pinagagagawa niyong kalukuhan. Biruin nyo, nanakawin nyo yung mga detalye nandun sa phone book. Diba? Tapos ipopost nyo sa social media. O, gagawa nyo ng kasinungalingan yung sasabihin nyo, tapador, sisiraan nyo sa social media. O, diba? Kayo ang dapat makasuhan talaga. O, cybercrime yan. O, pero yun, cyber libel. O, yun na criminal case na po pwede isampa sa inyo mga bugo kayo, mga taga-ola kayo. O, doon naman ho sa nagtanong, kung mag-ipon ho kayo, bayaran nyo ho ng buo yung inyong nahiram. Kasi pagka yan, ipinartial nyo lang, sa interest lang po mapupunta yan. Tsaka dapat yan kumbaga, mas paigsiin nyo na lang. Huwag nyo na hong pahabain pa. Kung kaya nyo naman din ho talagang pag-ipunan, bayaran nyo ho agad. Tapos, huwag nyo na ho silang tangkilikin. Pag nabayaran nyo, huwag na ho kayo manghiram ulit. Kasi naranasan nyo na yung hirap Naranasan nyo na yung sakit ng ulo. Naranasan nyo na yung anxiety, depression, di po ba? Huwag nyo na hong ulitin. Tapos, pagka nabayaran nyo, picturean nyo yung proof of payment or screenshot nyo, sendan nyo sila ng email. Tapos itago nyo yung proof of payment nyo.
Tapos, para hindi na kayo makulit, kasi bayad nyo na siya, di ba? Hindi na nila kayo maistorbo o magambala pa, magbago na kayo ng SIM card. Yun yung time na magbago kayo ng SIM card. Tapos, simultaneously, kung talagang nakakatanggap kayo ng mga harassment o kung anumang kawalangyaan yung mga ola na yan, ayan po, i-complain nyo dyan. No? Ipa-flash ko po sa screen. No? Yan po yung mga ahensya ng gobyerno na po pwede kayo mag-file ng complaint. Ano po, andyan po yung kanilang email. I-attach nyo po yung mga proof ninyo o katibayan po ninyo na kayo naharas na. No? Na kayo tinatakot. No? Especially ho sa, sa SEC tsaka sa National Privacy Commission. Yan, dyan ho kayo mag-complain. No? Para ho matapos na yung mga kalokohan yung mga damuho na yan. No? Tsaka ang pinaka-importante ho yan, huwag nyo ho silang tangkilikin. Kasi ho yan, kung patuloy nyo ho yung tatangkilikin, patuloy lang ho maghahasik ng yan, ng kalokohan yung mga yan. Marami pa walang yain yan. Di po ba? Ang sikreto ho kasi para matigil yung mga yan, huwag nyo utangan. Di po ba? Kasi pag tinangkilik nyo na tinangkilik yan, magpapatuloy lang ho paghahari yung mga bugok na yan. Kung talagang gusto nyo manghiram, no, andyan ho ang bangko, ang lending, tsaka financing po. Di po ba? Lalo sa bangko, di ba? Kasi ho doon sa mga, sa mga lending, financing at bangko, bukod ho sa malaki-laki na ho ang mahihiram po ninyo at mahaba pa ang termino. At saka i-explain ho sa inyo ng maayos kung ano yung pinapasok yung obligasyon. Hindi ko kagaya dyan sa mga OLA na yan. Nagtatype pa lang kayo. Basta ho nalaman niya mga yan na GCash user kayo or Maya user, ipadadala na kagad ho yung pera. Di po ba? Saka very deceiving po yung kanilang advertisement nakalagay doon, up to 120 days. Di po ba? Di yan, 90 days ang term. Pag naibigay niyo sa yung pera, ng kamote, 7 days lang. Yan ho, pakakatandaan nyo. Pagka ho, online lending apps, 7 days lang ho talaga yan. Lalo kung bago kayo nanghihirap. Kung hindi ho matigas ang dibdib ninyo at mahina ho ang inyong pag-iisip, no? Kumbaga, hindi nyo kayang tanggapin yung mga panghaharas nila, wag na ho ninyong tangkain na manghiram dun sa mga ulan na yan. No, sisirain ho buhay nyo yung mga yan. Puro kabugo ka na nalalaman yung mga na yan. Mga maniningil ko ng mga ulan na yan. Maling-mali ho Di po ba? Kaya sa mga baguhan ho na nanonood po sa akin, no? Tsaka doon sa mga datihan po, no? Wag nyo na ho sila talaga tangkilikin. Wag ni isipin na manghihiram kayo sa kanila. Huwag nyo na hong isipin. Doon ho kayo sa mga lending, financing, at saka bangko manghiram. Ngayon, kung gusto nyo ho talaga na medyo mabilis-bilis yung proseso ng panghihiram ho ng pera, meron naman ho tayong mga online lending platforms na web-based. Kasi itong mga online lending apps na to, app-based ho yan No, yung kasing online lending platforms, nahahati ho yan sa dalawang klase. Yung web-based, tsaka yung app-based. Yung app-based po, yan yung mga OLA. Yung web-based po, ito po yung mga sa website lang po sila. No? So, wala hong nakawan ng data ron. So, kung ano ho yung nakalagay doon sa kanilang application form, yun lang po ang i-fill out po ninyo. Tapos, i-require kayo ng mga dokumento. Ayun, medyo mabilis ho doon. Pero hindi ho talaga kasing bilis ng mga taga-OLA yan na nagtatype ka pa lang, bibigyan ka na ng pera. Di po ba? Kaya ho mag-iingat ho kayo, no? Lagi ho kayong maging vigilant, no? Igawin niyo ho yung yung mag-research po kayo. Hindi ho porkit may nag-advertise, may nagdaan ho sa feeds nyo na na lending o OLA, ihihiraman nyo na ho. No? Kasi kagaya niyan, meron ho yung mga nagpapanggap na rin na yung mga kumpanya na nasa SEC. Pero i-entertainin kayo nun using messaging apps. Scam ho yun. Basta ho ginamit mga messaging apps kagaya ho ng Messenger, Telegram, WhatsApp, Viber.
Wag ho kayong manghihiram doon. Kasi saan kayo nakakita? Kayo ho nangangailangan ng pera. Pero kayo hihingan? Oh, diba? Meron pa silang sinasabi na unfreeze fee. O meron pang kung marami ho silang sasabihin na ng mga fee. Oh, tapos hihingan kayo ng pera. Talaga hong malaki sasabihin sa inyong approve na amount ninyo. Sabihin, approve ho kayo 100,000. Pero bago nyo makuha yung pera ninyo, kailangan nyo magpadala sa amin ng, let's say, 20,000. Eh, di ba mga luko-luko? Kayo ho nangangailangan ng pera, tapos kayo hihingan. Kaya ka nga nangungutang eh. O, di po ba? Saan ho kayo nakakita ng kayo nangangailangan ng pera, tapos kayo hihingan ng ano? O, di po ba? Kasi ho, ganito yan. No? Pagka kayo nangangailangan ng pera, dapat kayo pautangin, kayo bigyan. No? Kung yung hinihingi nila processing fee, ibawas nila doon sa proceeds. Kaya kagaya ho nung ginagawa ng mga bangko, lending, tsaka financing. O, sa bangko, may ganyan din man eh. Nangihingi rin ho naman sila talaga rin ng ng processing fee. Maski ho yung mga lending tsaka financing. No? Binabawas ko sa proceeds yan, hindi ho hinihingi sa inyo para i-deposito sa sa bank account nila. O, napakalaki yung kalokohan nun eh. Kaya ho pagka may nag-alok po sa inyo, no, tapos i-entertainin kayo ng utang using messaging apps, lubayan nyo na ho. Mai-scam lang ho kayo niyang mga yan. O, sayang ho yung pera ninyo. Diba? Pero kayo nangangailangan, tapos kayo ho magbibigay ng pera sa kanila. O, hindi ho bang mali? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan ho kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.